Nasabi ko po kanina, handa kami makikooperate sa gobyerno. Alin ahensya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government. Ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nagkaroon. No? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At makikita rin nila na yung dinedeliver nilang pera paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. Wow. At Paldo. napakaraming beses ang hearings. Marami pa hong iba. Kaya sabi ko, handa naman kaming makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, huwag naman nilang ipitin ang mga ito. Huwag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Gutesa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Alam ko, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi to na government or the administration. Maliwanag to. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state? Bakit hindi niya sinabing government and the state or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-malitang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Sa Paldo. Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. ilang maliit na po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balikan yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Attorneys, sundin ko rin po yung tanong ni Ma'am Ida po. Kasi mismo si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera
ng March 11, 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yun? Ay, si Sir nakangiti. Yung po bang release ng perang yun para sa specific na yun? Sa pagpapakidnap kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. Oh. Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps. Ano? Ayon doon kay Sergeant Cutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano, no? Katulad ninyo, galing din ako doon sa serbisyo. At sa kabilang doon sa mga dinaanan ko, pada intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito doon sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel trained or he is Intel trained. Alam mo yan, no? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Okay. Attorney, pinakalas ko, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon na. Ayan yun. Sinigrano yun. Hello. Good morning po. Ako po si John Buduan. Ganito po kasi ang nangyayari sa akin. Yung mga, since nung kami ay nasa kay Boss Saldi and family, Wapo pala. yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi ano is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas ko yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po nung umpisa pa lang, alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin ay hindi po tumagal pa sa ganyang trabaho. Kami po ay napagutusan lamang yan sa mga ganyan namin trabaho. Kasi parte po ang trabaho namin yan. Pakiramdam po namin mga ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para may sana po matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno.
Sana rin, isa rin po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Siyempre. Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal na mga punyeta, mga rapist na yan, mga adik. Lumantad na lang ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Yun lang po. Wala po. Last. Ang daming last yan ah. Huling statement na lamang po. Okay. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.